Canada, Australia at Japan. Yun po ang top 3 na gustong puntahan ng maraming tao or dream destination. Ayon po ito sa isang survey ng Remitly. Ang sabi nga doon, Canada tops as the country that most people want to move to. Bakit daw? At anong meron naman sa ibang bansa na maaaring wala naman sa Canada? Ayun, pag-uusapan natin guys. Ito magandang topic ito. So, tingnan natin. Hello everyone, si Ate Menchie po ito and welcome back sa ating Menchie's Philican Life. Today, another topic about Canada. At kung gusto nyo ang ganito mga paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa inyo na mga dati na nating mga subscriber. Pwede rin po ninyo akong suportahan through our channel membership. I-click lang po ang join button. Sundan po ang sinasabi doon na instructions ng YouTube para po kayo ay maging channel member at kasama kayo sa aking mga binabanggit katulad nito. Thank you sa ating mga channel members. Kay Joy, Gabriel TV, Nanette Lapira, It's Been Mary, kay Jency, Ariane Del Malinaw, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support kay Ate Menchie sa ating channel. Now let's go sa ating topic guys. Ito mong survey na ito ay is a global survey na ginawa po ng Remitly. Hindi po tayo sponsored. Ano? It's all over the news guys. Kahit saan mababasa ninyo ang topic na ito tungkol sa Canada as the top country of destination. Yung gustong puntahan ng maraming tao. Ang sabi nga doon ay to move to. Ibig sabihin ay para lumipat at manirahan. This comprehensive survey ay ginather po sa 26 countries, 4,800 po ang respondents nila. They dive deep into the reasons why Canada is the dream destination for so many of those na respondents. Ano ho? At andyan po sa screen, nilalagay ko guys ang top 10. Okay guys? Basahin po ninyo dyan kung alin ang inyong pinaka-paborito. Kung hindi man kayo kasama sa survey, baka meron din kayong paborito. Ayan po. Okay? Now, let's talk about why Canada leads the survey. Kung bakit ito ang number 1. Isa pong dahilan ay ang quality of life. Canada consistently ranks among the world's best in living standard with excellent healthcare program, education, and social services, ensuring a balanced and fulfilling lifestyle. Okay po? Number 2 ay ang abundant job opportunities. Kahit sa ngayon ay nagbabawas tayo sa temporary foreign worker program. A robust economy offers thriving sectors like technology, healthcare, engineering with high demand for skilled workers and competitive salaries. At ikatlo ay ang universal healthcare system, balitang-balita na free sa mga residente, maging permanenteng residente, Canadian citizen, and even temporary foreign workers na qualified. Yon, okay? Number 4, diverse and stunning landscapes. Of course, we know how beautiful Canada is. Ang mga tanawin po ay superb, ika nga, no? No doubt about that. Ang ibang bansa meron din. Kaya meron din po mga kasunod na napili sa survey. Welcoming and multicultural communities. Of course, very friendly and inclusivity dito po sa Canada. Everyone is included. Yan, kaya sabi nga may inclusivity dito sa Canada kasi multicultural tayo rito. Number 6 ay ang top-tier education system. World-class universities and free public schooling sa elementary at high school. Nakaka-attract po sa mga parents na gustong magkaroon ng magandang edukasyon ang mga anak nila. Number 7, low crime rates and safety. One of the safest countries globally with secure cities and low violent crimes, ideal for raising families. Number 8 ay ang strong economy and financial stability. High GDP, low inflation, and a stable banking system supporting the financial security and growth. Number 9, work-life balance and relaxed lifestyle. May emphasis po sa flexible working hours, shorter commutes, and leisure time promotes well-being and happiness. Kaya kapag ka malapit na naman ang holiday, di marami po ang mayroong work-life balance with the family. Number 10, immigrant-friendly policies. Straightforward ang mga pathway, express entry, family sponsorship, relocation, accessible and supportive for newcomers. Yun ang brief description po ng immigration-friendly policies. Yun,
Yun po yung 10 na na-identify doon sa survey. Ito po ay dependent on the survey na isinagawa. Okay. Ang Australia po ang ikalawa sa pwesto ayon sa survey. At pinupuri naman po ang Australia sa kanyang warm climate, laid-back na lifestyle, at strong job market. Ang mga cities po ng Sydney at Melbourne ay nag-offer ng blend of urban sophistication and beachside relaxation, making Australia a close contender of Canada. Japan ang ikatlo, guys. Ang appeal naman ng Japan ay sa kanyang rich history and culture. World class ang mga cuisine, ang mga pagkain doon. Kakaiba ang Japan eh. Cute lang ba ang mga pagkain doon, at hindi nakakasawa. At mababa ang crime rate ng Japan. Kung Asia ang pag-uusapan, ang Japan po ay isa sa sasabi natin stable at hinahanga ang bansa talaga. So, Japan. The country's unique blend of tradition and modernity, from Kyoto's ancient temple to Tokyo's neon light streets, make it a dream destination for many, many, many. Gusto ko rin pumasyal. Pasyal lang. Gusto ko rin pumasyal sa Japan. Hindi ko pa po nararating yan. Ang United Kingdom ay nakakapag-attract po ng maraming tao kasi sa history and global influence, and the fact na meron pa silang ang mga monarchy ay nakaka-fairy tale sa atin. Sa US naman, guys, job opportunities ang dinadayo doon at gusto nila, financial benefits at magagandang mga cities, mga sikat na mga cities na gustong puntahan ng marami. Number 6 ay ang Italy. Sa Italy, food, culture, natural landscapes, at magaganda pang mga pasyalan doon po sa Italy. Other countries na nandoon sa listahan po ang Spain, known for its vibrant culture and affordable living. Switzerland, quality of life, natural landscapes, and safety. New Zealand, natural landscapes, quality of life din at saka lifestyle. Tsaka hindi po maraming tao ang population ng New Zealand, kumbaga hindi pa crowded. And number 10 ay ang Germany, quality of life, job opportunities, strong economy. Yon. Sa mga bansang binanggit ko, guys, kung hindi English speaking, yun ang medyo mahirap sa atin mag-adapt. Kung ang inyong bansang gustong puntahan po ay hindi English speaking, you need to take effort para aralin pa yung mga languages nila. Unlike po sa mga bansa na English speaking na, easy for us na mga Pilipino na maka-adjust kasi marunong tayo ng English. But anyway, this is a survey, guys. Gusto kong i-share lang sa inyo. At yan po ay makikita nyo. Ilagay ko, guys, ang link sa ating description box. So, hooray to Canada! And congratulations po sapagkat top na naman sa survey. Marami ng survey na top po ang Canada. Sabi ko nga sa inyo, this might be self-serving kasi yan po ang lumilitaw sa mga survey. Thank you for watching, guys. Kung nagustuhan niya ang ating topic, please subscribe to my channel para maka-access po kayo sa mga ganitong mga paksain tungkol sa Canada. At sa inyo na dati ng subscribers, maraming salamat po sa inyo. You can support me, guys, through channel membership. Maging member po kayo ng ating channel through the join button, guys. Click nyo lang yung join button and follow the instructions po ng YouTube at magiging kasama kayo sa mga ating binabanggit palagi dito na mga channel members. Thank you sa ating mga channel members. Kay Joy, Gabriel TV, Nanette Lapira, It's Been Mary, kay Jency, Ariane Del Malinaw, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support. Kay Ate Menchi sa ating channel. Thank you for watching. Hanggang sa susunod, sa Ate Menchi po ito from Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!